ito ang problema guys. Ayan oh. Napalitan ka na lang ng bago boss. Sige na, sige. Okay, so gawin natin ngayon guys. Ayan, yung mausok. So baklasin na natin yung buong system. Yung turbo tsaka yung tanggal na yung turbo guys. So may problema rin yung turbo nito. Ayan. So kailangan na siyang so ito na yung guys yung yung intercooler tinanggalan natin. So ito yung problema. Sige daw. Ayan o, marami ng oil. Yung pump ng kanin natin. Himayin natin. So kailangan higupin ng strainer papunta dito sa sa dito sa oil. Sige, fire. Sira. Ito yung nangyari. Pag yung bomba sira, ito. So maapektuhan talaga to, especially journal. Ayan. So pag nasira yan, wala na. Ito dapat ang mangyayari. Malinis yung lips ng valve tsaka valve set. Ayan. Okay, so ayan guys, pag kainin to. Ayan. Kaya tawag yan na nagkakaroon ng problema sa journal, especially sa oil pressure. So yun lang, maraming salamat sa inyo sa support natin. Okay na. Ang ating birador, nag-iisang birador ng Carson TV, Brad Ping Ramos, dalawa yung titira niya guys. Ayan o, kabilaan yan. Hindi siya gumagalaw, setting siya. So okay, malalaman na yan pag paandar natin. Okay, so ayan na guys. Init na, wala pa. Init na kayo. Ha? Init na. Nag-init na? Okay, start natin guys. So, check natin yung usok. Wala na yung usok. Wala na yung white smoke. Okay na. Okay. Okay, mapagpalang araw guys. So another client naman tayo na Suzuki DA-K6A engine. So ang problema is mausok yung kanyang tambutso. So turbo type po ito. So check natin guys yung under ng engine tsaka yung usok. Problema guys. Ayan o. Napalitan ka na lang ng bago boss. Sige na, sige. Sige na, sige. Okay na, maganda na, panalo na. Hindi na makita. Ayan, hindi na makita guys. Pinatay na namin, baka sumabog. So, ayun ang problema. Natawa lang ako, let's go. Okay, so gawin natin ngayon guys. Ayan, yung mausok. So, baklasin na natin yung buong system. Yung turbo, tsaka yung makina. Silipin natin kung ano naging problema. Ang ating mga birador, Brad Ping Ramos. Ayan, sa ilalim, easy. Tsaka si Huawei, si Ramil pa yan. Okay, so ngayon guys, binaba na natin yung makina. So ito yung kanyang turbo. So sira rin ito yung loob. So kailangan na palitan ng bago. Dahil naputol po yung kanyang shafting sa loob. So kailangan talaga siyang palitan. So pati po yung loob ng makina, bali diretso na po overhaul to dahil may problema yung oil supply. So may check natin yung guys pag nabaklas natin yung makina buo. So pati yung kanyang intercooler ng turbo. So kailangan tanggalin kasi yung tawag niyan, yung oil is doon dumadaan kaya nagkakaroon ng white smoke. So isa rin yan sa nagiging problema ng unit kung bakit malakas yung white smoke niya. So baba natin guys yung so ito na guys yung yung intercooler tinanggalan natin. So ito yung problema. Sige daw. Yan o, marami ng oil. So anong nangyari, napuno ng oil yung intercooler. Kaya nagkaroon ng white smoke. Sobrang dami. Ito lahat yung oil niya dahil nasira yung turbo. So yan ang nangyayari pag once na ang turbo mo masira, pasok yung oil dyan sa intercooler. So hanggang dito na yan, papunta ng makina. Yan yung oil ang galing sa intercooler. So kailangan siyang linisan. Ito may oil din yan. Naubos na.
Wala na. Okay. So lilinisan natin tapos ikakabit natin para makita natin kung kumusta yung tira natin. Ating Mirador, Brad Ping Ramos. Ayan, Carsling TV. Okay, so ito na nagiging resulta guys pag once na yung oil pressure mo, tawag yun, kulang yung supply, tapos nagkakaroon na siya ng friction sa metal to metal contact, especially sa crankshaft journal, and then sa main bearing or counter bearing. So kung makikita nyo, ayan yung powder grit. So bakal na siya. Ayan. So kung titingnan mo, tawag yan, ayan o. So yung metal grit, ayan. So hindi siya ordinary na carbon lang, bakal na talaga yan na sobrang pino. Kaya dyan nagkakaroon ng problema yung sasakyan. Pag yung pressure ng oil is problema, automatic kakainin niya yung bakal sa bakal. So kaya yung conrod bearing mo tsaka main rod bearing mo o yung main journal mo, so yung mga yung surface doon automatic magkakainan, mangyayari yan, overhaul ka talaga. So subject for overhaul and general, either magpalit ka ng main journal or liner, kasi lahat yan matatamaan yan, lahat ginadalo yan ng oil, tawag yan, masisira niya. So yun po yung nagiging main issue, kaya kung bakit nagkakaroon ng problema pag once na yung oil mo is kulang supply, and then mahina pa yung tawag yan, nabili mong pyesa. Halimbawa, bumili ka ng inner na parts is mga conrod bearing, minad bearing, replacement o hindi talaga Japan or mga matitibay na tawag yan na brand. So talagang bibigay talaga yan. Kaya magugulat ka bago mo overhaul, sira na naman. So dahil dahil sa mga maling parts sa kayong oil supply ng oil system ng engine. So yun po yung mga nangyayari. Kaya makikita mo yung tulo ng langis, gray na, ibig sabihin bakal na po yan. Yan yung nagiging rason pag once nagkaroon ng supply ng oil pressure na hindi maganda. So ito nagiging dahilan, kaya automatic open talaga yan. Okay, so at least nakuha yung mga basic pointers. So yun po yung mga pasilip natin dito. Okay, so isa ito sa naging problema rin ng kanyang pagbabawas ng oil, tsaka nagkaroon ng wasak doon sa kanyang turbo dahil humina yung supply ng kanyang oil dahil nasira yung built-in oil pump assembly mismo sa kanyang cover. So ito po yung pinaka main cover guys, na nandito na yung oil pump, nakasetting na yan sa loob. So sa mga baguhan, sa mga DIY, so kailangan setting po, hindi gumagalaw yan ng may clearance, kailangan setting talaga para sureball talaga na makita natin na maganda yung oil pressure. So ang gawin natin, check natin guys yung kanyang sistema. So ayan, makikita nyo dito, ayan, pag pinaikot mo yan, ihigo po yung kanyang strainer. Pag pinaikot mo, ganyan po yung mangyayari sa kanya. Malakas yung higop ng kanyang oil pump mula sa strainer, pahigop papunta naman dito sa kanyang high pressure na butas. Ayan po. So dediretso na yan sa oiling system ng kanyang buong engine. So problema nito dahil malaki yung clearance, so hindi niya maibigay yung tamang pressure. Okay, kaya ang nangyayari niyan, mostly pag once na mahina yung pressure, nagkakaroon ng differential, sira yung kanyang conrod bearing, minad bearing, dahil mahina yung supply ng oil. So nangyayari, nasusunog at nagkakaroon na ng friction. So makikita nyo ito, makinis na to kasi pinapolish na natin to. So okay na yung yan, tawag niyan yung kanyang lips ng kanyang crankshaft journal. Pero kung makikita nyo guys, yung sugat ng kanyang main journal, yung kanyang main rod bearing, tsaka yung kanyang tatawag na conrod bearing, so may mga sugat. So ibig sabihin kulang yung supply ng oil. So mula doon sa oil pump, kaya nangyayari mahina yung supply, umiinit, kaya nasusugat at lumalalim yung kanyang bearing. So nagkakaroon siya ng engine knocking issue. So yun po yung nagiging problema dito. Windows pa rin guys, yun ito nga yung problema nito. Bomba, pag sira. Na yung kanyang oil pump bumigay. Mapiktuan talaga. So especially journal talaga yung buong system ng kanyang journal, especially yung kanyang bearing. Pag nasira yan, So wala na. pag nag-discuss yung nagasgas yung kanyang conrod bearing, magnanaki na yung main journal. Main journal So which is knocking. lalaki na yung sugat. Tawag dyan. Yung tawag niyan yung mangyari, between overhaul. pinaka-surface ng baka. So magiging mangyari Dahil yung subject flow to ng, talaga yung unit mo, especially sa oil filter, scenario na ay yung oil pump, nagbabawas. so pigado Dahil or din sa turbocharging. So marami magiging malfunction. magiging cause, kaya So, magiging sirain talaga to. malaking problema sa journal. Magkakaroon Okay? ng problema. Sa ganitong senaryo, kailangan bago mo i-assemble, kailangan i-double check mo muna kung kaya pa siyang i-bawasan from standard magiging 25 to 50 to
to 55 to 75. So depende po yan sa kinain ng kanyang conrod bearing. So ibig sabihin, malaking gastusan, malaking sakit sa ulo. So yun po yung nagiging problema. Kaya kailangan mo talagang bigyan ng sukat para sure ball talaga na brake standard siya. Kung hindi, tawag niyan, palit ka ng bagong journal. Okay? So pati yung kanyang guys, yung kanyang tawag niyan, yung cylinder head. So ang gagawin natin is i-assemble na din natin yan. So nilinisan na natin lahat naka-setting niyan, valve setting, okay na. So bubuuin natin dandahan guys. At least makita nyo kung paano natin tinira isa-isa. So sa pag-setting naman ito, kailangan hindi ka siya ganun lubog, tama lang din. So tinanggal nyo naman yung makina, so overhaul na siya. So kailangan mo na siyang i-setting balik yung kanyang valve. So tatawag yan is valve resetting para sure ball talaga na pag kinabit mo wala siyang tatawag na loss compression. Sabi talagang setting talaga siya. Okay, yun po yung mga basic pointers dyan. And then makikita nyo guys, malinis na. So ayan, malinis na rin. So subject for ano na yan, overhaul na yan. So ang gawin natin, ikakabit-kabit na lang natin yan para diretso na. So makikita nyo, malinis na yung natin, yung kanyang main journal, yung kanyang conrod bearing, kinakapitan ng conrod bearing, tsaka sa main cap at main rod bearing. So ayan, makikita nyo, swabe yung galawan. So ibig sabihin, okay na siya. So malinis na siya, wala na siyang sabit. So pwede na siya i-assemble. So yun po yung mga pinakailangan na gawin. Okay, especially sa mga baguhan at sa mga nag-DIY. So ito po yung pinaka basic pointers nga kaalaman para makita nyo kung paano ito ginagawa yung mga unit na yan. Okay, so ito na yung oil pump set assembly. So check natin, tara. So ang supply nito, hihigop siya dito. Dito siya hihigop ng supply ng tawag yan ng dito siya hihigop guys sa oil strainer. So dito hihigop ng oil strainer sa oil. Dito naman siya lalabas. Okay, so ito yung high pressure, ito yung low side, ito yung tawag niya high side. So ito yung tapos napunta na dun sa buong system ng mechanism, main journal, control bearing, wheel bearing, tapos punta na sa valve train mechanism saka sa turbo. Okay, so naka-built in na po yung yung kanyang valve cover, yung kanyang pump. Ayan, so ito yung sensor. Ayan, sensor yan sa pressure ng oil. Okay, so bago tayo ikabit, check mo natin yung timing. So tara. Okay, so ayan na guys, makikita nyo yung yung marking ng sa may sa kanyang sa oil pump. Dito naman sa main journal. Ayan yung pinaka half moon. So yan ang ikakabit natin. Pag makabit na yan, pag umikot itong itong main journal, so kung anong lakas ng speed niya, yun din ang lakas ng bomba ng oil. Kaya makikita nyo sa sample na kanina yung fuel. So malakas yung, the more na high speed yung mo, yung torque mo, so the more na mas malakas yung pressure ng oil. Okay, so ito na yung timing. Singhitin rin natin timing, although pabalik yung timing, pero mas maganda makita nyo rin bago natin ikabit. So ayan na siya. Ayan dalawang marking na sa kadena, kulay black, tapos tatapat siya dito, tatapat din dyan sa marking. Sa ilalim din, ganoon din. Ayan, so marking din yan, patang din yan. Ayan, ayan. Tapos pagdating naman sa ilalim, ganoon din yung kanyang kilak. Ayan, so tapat din yun dito. Okay, so okay na siya. Ilalim. Tapos sa ilalim din, ayan, yung may marking dyan sa ilalim, yung kulay yellow. So yun ang mark system ito. Sige, kabit na natin. Tapos check natin kung ano mangyayari. Okay, so basic pointers pa rin. Pag naka-timing na kayo, nakikita nyo yung marking dito sa ilalim. Ayan so tapat yan, tapat yan. Okay, tapos ito kailangan gumagalaw. Ayan, gumagalaw. Pag hindi yan gumalaw, tagilid ang laban. So dapat gumagalaw. Okay, sige, okay guys, kakabit na natin ang ating birador guys. Brad, shout out. Okay, so sige, kabit na natin. Okay guys, lalagyan na natin ang gasket on. So kung magtatanong sa akin, ito po yung ginagamit natin ng gasket on guys. The best talaga ito. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng William oil. Tapos yung kanyang oil filter dito, yung pinaka kailangan nandiyan. So yan ang ilalagay natin. Basic pointers pa rin, kailangan tisado yung belt natin. Pag once na na-set up mo na yung buong system, kailangan tisado yan. Hindi yan pwede maglaylay. Pag maglaylay yan, ibig sabihin mali yung kumbaga sobra yung belt mo o mali yung pagkakabit. Okay, so yun po yung tandaan nyo bago kayo magtakip ng kanya. Okay, so kabit na natin guys. Ayan, ayan So kailangan yung marking niya pasok talaga, diba? Ayan